guys, welcome to Andrew's Vlog. So, dito kami sa Imus, Cavite. Kita nyo naman wala kami sa bahay nila. Nandito kami muna nakastay sa bahay namin. Kasi almost, simula nung binili tong bahay na to, hindi pa to tiniran ng matagal. So, pasulput-sulput lang pag uwi yung mama ko. Saka lang siya uwi siya dito lang kami bonding together. Kasi ayaw kasi talaga ng family ko umuwi dun sa Pasay kasi laki silang pasahenyo. Tsaka may tindahan kami dun. May business property si lola ko dun. So yun guys, nandito ako. Kasi ang plan namin dapat magde-daily vlog kami. So habang nag-uusap kami hanggang sa nakatulugan niya na, nahihirapan siya mag-isip na kung anong i-vlog niya ngayon. Tama-tama, napanood ko si Pukirat. Si Pukirat is a TikToker, influencer. Lagi akong naano sa kanya, naaaliw. Kasi kung ano nung pagkain yung na-invento niya, pag kumakain siya, ang sarap kumain. So ito nakita ko sa kanya to. Tuna yung ginawa niya. Tuna yung panalo. Tuna pa yung ginawa niya. So ang akin, total may tira kaming manok dito. Yan. Kasi di dumating si Cha. Dapat si Cha kay Chatong ulam. So, ang daming natirang pagkain. So, bala ko na lang gawin na chicken pie. So, yun, naggawa na tayo. Pinag-iwalay-walay ko na. Hindi ko siya masyadong inano kasi mas masarap to pag may malalasanga talaga. So, aluan ko lang siya ng mayonnaise. So, wala ko itong bunde. Mayonnaise. Siyempre, lagyan natin ito. Para masarap. Ayan. So, onting magic sarap. Merienda na rin yan, bukas. Tapos, gagamit tayo ng Thousand Island dressing. Konti lang. Yan. Ito, wood spoon. Mix lang siya natin. Mekos na natin yan pinsan. Ito lang pa siya sa amin. Ano ba natin? Promise magiging masarap to. Ito yung tura niya. Then daw tayo magbulos sa kutsilyo. Hindi ko na alam saan nilagay yung cheese. Ito pala. Ito yung cheese natin. Natatawa kay Pukirat kasi every time na nag-vlog siya. Tsaka kay Quindura. Papanood ko sila. Tawa ko ng tawa. Nung every time na magigip sa kanila ng magigip sa kanila ng, for example, lion. Gumaga sila. Okay guys. Dalawa lang kami dito, kaya masyadong makakabaliw. Sila yung nagbibigay sa amin. Sila nagbibigay kasayahan sa amin. Yung hindi namin yung boring. Pag sila napapanood namin sa gabi, Yan guys. Meron na rin akong tinapay dito na dalawa.
So, ang ginamit kong tinapay is Marby o Marby. Ewan kong tawag dyan. Ang kinagandaan dito sa ganitong tinapay, manipis lang yung slice niya. Tsaka hindi siya masyadong tusta. Kaya kahit hindi mo na hatiin yung dulo. Kasi sayang eh. Sayang yung ano. Kaya ano. So, yun. Hindi ko masyadong dinamihan ng mayonnaise kasi baka nakakaumay. So, after nyan, gagamit tayo ng ilak ng ano yung dulo. Gamit tayo na ito. Dinala ko dito si Ando kasi ayoko siya yung nai-stress. Ayoko siya yung kung ano-ano iniisip. Kaya sabi ko, dito ka na lang. Total, hindi rin naman natatauhan yung bahay. Sayang tong bahay na to, tutusin lang. Kasi ayaw tumira ng lola ko dito. Kasi yun nga, kasi nakasanayan niya sa Pasay. Kaya parang pag nawala siya, parang nanibago siya. Hindi siya makapag-chismis. Yung lola ko makwentong tao. Makalola kasi ako, guys. Ayan. Ano yung itsura, guys, oh. Puting likod, di ba? Magiging masarap to. So, wait lang. Ayan guys, nakagawa na tayo ng isang piraso. Diba? Maayos. Gawa pa tayo. Ito, isa. Kasi yung Marby Tasty, manipis lang yung ano niya. Manipis lang yung pagkakaslice sa kanya. Kaya parang maganda siya ipang ganto. Pero kahit anong tinapay gawin nyo kahit anong tinapay gamitin nyo, walang problema. So ito, may baso kaming ganito. Dubai pa galing yan eh. Dubai. So yung mama ko nagtrabaho sa Dubai. Shoutout sa iyo ma, namimiss na kita. Sobra ka. Yan. Ganito lang kaunti yung nilagay kong chicken. Kasi pag sobrang dami, pwede siyang mabutas o sumabog yung ano niya. Itong cheese, one slice. Masyado pag madami kasing cheese, parang nakakaumay. So, yan. Ayaw naman natin mabutas. Papawisan na ako dito. Shoutout sa mga magulang na nag-sacrifice sa ibang bansa para lang makatulong sa kanilang pamilya. Sa una hindi ko talaga hindi ko na-appreciate kung ba't nagtatrabaho yung mama ko doon. Bandang huli ko na lang talaga na-appreciate. Kung bakit, anong reason. Pero proud naman ako sa mama ko eh. Sobra akong napaproud. Isa yung matapak na babae. Pinakamatapang na babae na nakilala ko. Broken family ako. So, mahirap na walang umaalalay na magulang.
Kaya kung ano-anong bagay na naiisip kong nagagawa. So ito yung pangalawa natin guys. Nagpapawisan ako dito pero okay lang. Yan, makakadalawa na tayo. Mga ilang piraso kaya tayo. Yan. May free pa siyang butter toast. Ayun na, ito yung sinasabi sa inyo. Napakanipis lang ng slice ng Barbie Tasty. Kaya parang pag ano mo siya, makinis yung pinaka ano niya. Lalagyan ko pa dapat, i-spray ako sana ng ng Bourbon Sterilize para hindi siya ayun, makinis siya. Maganda siya gamitin. So yung ang gagawin kong bread crabs, totally bukas pa yung gagawin para merienda lang sana namin. Naisip ko lang kasi sayang yung manok. Tsaka parang para bukas luto-luto na lang kasi tikiman test na. Magugulat yung mga pamilya ko. Kasi isa akong tamad. Tamad talaga ako sa bahay namin sa Pasay. Pero tutusin kaya ako tumayo sa sarili ko. Marunong ako maglaba, marunong ako maglinis, marunong ako ayos-ayos ng mga kung ano-ano. Ayan, ako nang naglagay ng ilaw na yun eh. Nice ko yan. Kasi ayaw gumana. Pawis ako. Pero okay lang. So mga nagtatanong, kung ilan kami magkapatid, dalawa kami. Dalawa kami magkapatid, ako yung pinakapanganay. Ako yung panganay. Ulti kapatid ko, hindi ko close. Mama ko, hindi ko close. Papa ko, hindi ko masyadong close. Kasi parang, simula na naging broken family kami. Hindi ko alam kung saan na ako pupunta eh. Kumbaga, dito ba ako sa kay Papa, dito ba kay Mama. Kaya parang naguguluhan ako. Kaya sabi ko, magkasarili akong buhay. Ano nung ginagawa ko sa sarili ko. Dami kong natutunan, hindi pa dapat patutunan. Kaya siguro kung ako magiging bata ulit, siguro pipiliin ko na lang maging bata ulit. Sino ba? Ba't kaya tayo, no? Bakit tayo, pag bata pa tayo, gusto na natin lumaki? Tapos ngayon, pag matanda na tayo, mas gusto natin maging bata. Kasi pag bata ka pa lang, wala ka masyadong problema, kundi kakain ka, kumbaga maglalaro ka lang, ganun, di ba? Mag-aaral ka. Ngayon parang pag tumanda ka na, ma-realize mo, ang dami mong obligasyon sa buhay. Diba? Kailangan mo nang tumulong sa pamilya mo, diba? Kailangan mo na maging provider. Ikaw na magiging provider sa pamilya mo, diba? Kaya parang sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko na rin ulit maging bata. Gusto ko na lang i-enjoy. Kaya para sa akin, mga bata kayo, yung mga batang nanonood, enjoy nyo yung pagiging bata. Iwasan nyo muna mag-cellphone, mag-ML na mag-ML. Enjoy mo yung pagkabata. Maglaro kayo sa labas, magpapakawis kayo, kung anong gawin nyo sa labas, diba? Kasi pag once na tumanda na kayo, ano na yun eh, tawag yun, yun na yung pinaka-boring na buhay na mangyayari sa pagkatao mo. Siyempre, ang gagawin mo na yan, bahay, trabaho. Yun yung magiging lifestyle mo eh. Diba? Hindi ka tulad pag bata ka. Nakakapag-aral ka, nakakapaglaro ka sa labas. Diba? Kung ano pa yung nagagawa mo, diba?
pag tumanda ka na, lifestyle mo na lifestyle mo na trabaho, bahay, trabaho, bahay, tapos Sabado, Linggo, diba? Kaya sa mga nanonood, enjoy nyo lang yung buhay na meron kayo. Huwag na kayong mangialam sa ibang buhay. Kasi hindi nyo na yun, hindi nyo na yan, basta kung anong tawag doon. Kasi mas sarap ang buhay pag ina-enjoy lang. Kung ayaw mo pa ka naman huwag ka mangialam. Yun lang yung doon. So, pangatlo na to. Sayang mo lang dito si Cha. Natutuwa ako kay Cha. Sobrang ako natutuwa kay Cha. Kumbaga, wala akong ira na kay Cha na sarap niya kakwentuhan. Parang totoo lang sa totoo. Mapili mo talaga yung kahit madami kang kinukwento, sige papakinggan kita. Ganun. Kasi makwento akong tao. Makwento akong tao. Siyempre karapatan mong mag-share ng talambuhay na meron ka, di ba? Para bandang huli, malaman man nila kung anong nangyari, di ba? Mga iba dyan nagko-comment. Binabash ako. Siyempre, hindi nila alam kung anong merong buhay ako. Di ba? Kung ano yung mga pinagdaanan ko, di ba? Iwasan mo na yan. Diba guys? Pangatlo na to. Ba? Ito yung sinasabi sa inyo, makinis. More than pag sobrang nipis ng pag-slice, maayos yung pagkakaipit mo ng bread. Magiging makinis at magiging maganda siya. Siyempre, pagkakain ka, kailangan, kung gagawa ka rin naman, di ba? Ayusin mo na. Yung magiging maganda, di ba? Para hindi masyadong nakakahiya. Mahilig ako magluto. Makalola rin ako. Kasi since 10 years old na ako, naging broken family na kami. Ako na yung may isip. Ako na yung nakakaalam na nangyari, ganito. Pero hindi ko pa rin matanggap para sa sarili ko. Kasi kahit sino naman kasi, pinapangarap magkaroon ng perpektong pamilya. Wala eh. Ganun talaga yung buhay. Hindi natin inaasahang mangyari. Simula naging broken family ako, naalala ko. That time noon, may meeting, ito talaga tumatak talaga sa isip ko. Grade 3 ako. Nag-aaral ako nun sa Padre Burgos Elementary School sa Pasay. Nag-aaral ako doon. Siyempre, siyempre may meeting. Parents meeting noon that time. Siyempre lahat ng mga magulang. Section 2 ako noon eh. Naalala ko pa yun. Section 2 ako noon. So, kasi yung parent meeting na yun, may magkakaroon ng bigay ng libreng bag, notebook, ganito. So, yung mga classmate ko,
andun yung mga magulang nila. Sa aming dalawang magkapatid, ako yung pinakamalayong school. Kumbaga yung kapatid ko nasa malapit lang sa mother side ko na bahay. And then yung ako naman dun sa father side ko. So yun, mula nung bata ako, every time na magkakaroon ng parent meeting, hindi laging nakakapunta yung magulang ko. Every time nagkukuha ng card, sabi ko, parang 4th grading na. Tsaka pa lang sila kukuha ng card, ganun. Doon ako nalungkot. Parang paunti-unti ko nararamdaman na hindi na magiging buong pamilya namin, ganito. Kaya parang hanggang sa grade 4 ako, grade 5, grade 6, grade 7. Hindi ko alam kung anong nangyari sa sarili ko. Parang laging sinasabi ng sarili ko, parang laging may kulang. Laging may kulang. Kasi dati nun, nalala ko, sila pa ng dalawa ng mama ko, papa ko. Hindi nagpapaano yun si mama sa school. Hindi nagpapahuli yan sa school ko. Sa school ng aming magkapatid. Hindi nagpapahuli. Every time may meeting, may ganto, may mga event, hindi nagpapahuli yung mama ko. Kaya paunti-unti ko naramdaman sa sarili ko. Wala. Hindi na magiging buo yung pamilya ko. Na pangarap ko. Kahit sinong bata, pangarap ang buong pamilya. Mas storya tong storya tong ating vlog So yun guys, hanggang 3 muna tayo. So after yung makailan tayo, update ko na lang kayo. Tapos bukas, tutuyin ko pre-taste tikiman na. Kasi ayaw ko naman masyadong maging madama. Tigil ko na to. A few moments later. So ayun nga guys, hindi na natin napakita sa inyo at hindi na napakita na niluluto yung ating, ano tawag ba dito? DIY bread. So ano to, napanood niya to kay Pokerat sa nagti-TikTok. So ano lang to, tinapay with cheese with tira naming chicken. So, ayun guys. So, eto siya guys. I'm so very excited. And ngayon si Jacob naman is tulog. So, hindi talaga kami nagsasalubong ng gising at tulog. So, ayan. So, we're gonna try na. Unang kagat may chicken agad lang. Tapos kang lalasang cheese. So, kagabi, alam niyo ba kagabi? May snack namin ito. Mainit pa kasi yun. So, ito hindi na siya mainit. Kasi, apo na dapat namin ito. Kasi, anong oras na kami na nag-listen. So, ayun. I'm so very thankful kay Jacob kasi nilutuan niya ako ng gusto kong may nakapanood. And napakasipag. Kaya tulog siya ngayon kasi naglinis siya ng bahay. And mamaya maglalabas siya. So, ayun. Thank you so much kay Jacob sa pag-vlog, sa pag-chika-chika. Kasi wala talaga akong isip na content pero soon, albangan nyo. Dahil magsama-sama ulit kami ng mga bayot. I'm so very excited for that. Ngayon medyo busy lang kaming lahat. May kanya-kanya kaming agenda. And congratulations kay auntie mo Jessica. Nagkakasal na. Congrats Jesvin. I'm so very excited. And see you soon. And sa ibang pang mga bayot na I'm so very excited na makita na. So, ayun. So, madami din nagsasabi, pumayot daw ako. Kasi na-hospital po tayo ng 1 buwan. So, ngayon nagpapagaling pa rin po tayo. So, ano lang, laban lang in life. Diba? So, I think dito na natin tatapusin ng vlog. So, nakita nyo, more on kay Jacob. Kasi nga, nag-vlog siya ng tulog ako. And, hindi ko nakita ko lang sa phone ko. So, ayan, i-watch nyo na guys. Minsan na ako mag-vlog, minsan siya. So, medyo sarito lang kami dito. So, thank you so much for watching. Ingat kayo palagi. Stay healthy and fresh.